Hoy mga biyahera, kung ganitong trip yung hanap nyo, yung magpainit ng malamig na gabi, kasama ni Maria Clara at ng bonfire. Cheers! O kaya naman, itong magkape habang inapakinggan ang agos ng tubig din sa ilog. O ang mag-relax sa hamok habang pakanta-kanta kahit sintonado tulad nito. Ang mag-almusal ng ganito kasarap. Wow! Kung ang sagot nyo ay oo, tara dito sa Kiko Oven Farm. Dito kasi sigurado, tuloy ang gala. So yun nga, dahil weekend naman, nag-decide kami na mag-camping overnight. Somewhere here lang in Cavite para malapit lang sa area namin. At dahil late na ako nakauwi from school, kaya naman 6 PM na din kami nakaalis dito sa bahay sa Naik. So ginugal lang namin yung direction kung paano pumunta dun sa Kiko Oven Farm. By the way, yung Kiko Oven Farm is located sa Barangay Pilipet, Magallanes, Cavite. Madali lang namang mapuntahan yung lugar dahil nga searchable naman siya sa Google Map. Ginabi lang talaga kami ng dating kasi 6 PM na nga ni kami umalis sa bahay sa Naik. Nag-confirm naman ako dun sa contact namin na darating kami. Sabi ko nga ni ay 6 to 7 PM kaya lang dahil hindi pa namin masyado kabisado yung lugar, dumating kami ng 7:56 PM. Ganito yung daan, papasok na to, medyo rough road na. Pero ilang minutes lang naman to, mga 2 to 3 minutes lang na ganito rough road. Medyo kinabahan lang talaga kami ng konti kasi nga hindi namin expect na ganito. Pero guys, sulit pagdating nyo doon, ang ganda, bali wala yung rough road na yan. Pag ang pinabook nyo po kasi ay overnight, 2 PM yung check-in nyo, tapos 12 noon naman yung check-out nyo. Sanay na kami mamundok at saka mag-camping, kaya alam namin na mai-enjoy namin yung mga ganitong lugar kasi after ng mga ganitong struggles sa daan, kahit saglit lang naman yan, alam namin na pagdating namin doon maganda yung aming dadatnan. OMG, hindi ako relihiyosa pero sa pagkakataon niya napakanta talaga ako ng Christian song kasi medyo iba talaga, dapat kasi talaga maliwanag pa lang nakarating na kami. See? Ganito katahimik na lugar yung dadatnan namin. Sino ba namang hindi marireset, marirefresh, marirelieve lahat ng mga stress sa nakdaang weeks, di ba? So yung pagod mo sa school, sa trabaho, yung mga inisip mo buong linggo, pag dito ka talaga pumunta, yung mga huni lang ng ibon, yung mga ririnig mo, yung mga kaluskus lang ng mga dahon, yan. Siyempre, hindi mawawala ang mandatory video natin para naman maipakita natin kung gaano kaganda yung lugar niya kapag gabi. Sobrang na-feel namin yung nature's vibe dito kasi nga kami lang yung guest that night. Tapos si Kuyang caretaker lang. Thank you kay Kuya Giler. Napakabait, napaka-accommodating talaga niya. After naming mamahinga ng kaunti, siyempre, dahil malamig yung gabi, alam na, magpapainit na tayo ng Maria Clara. Tapos nag-offer dyan si Kuya Giler ng bonfire. Bagay ganito naman kalamig na gabi, aba, matanggi ka pa baga. So, nag-shot na nga ni muna kami habang inaintay namin si Kuya Giler na magsiset up ng bonfire na gagawin niya. Ganito po kaganda kapag gabi, yung ambience niya. So, pangit lang talaga yung quality ng phone ko, kaya pagpasensyahan nyo na kung ganyan lang yung makikita nyo. Pero sulit talaga, maganda. So, ayan, ganyan mag-set up si Kuya Giler ng bonfire. Sanay na sanay siya mag-set up kasi saglit lang. Ang bilis agad niyang mapadalit yung mga kahoy-kahoy na pabaga agad niya. At talagang sulit yung gabi na to. Ang sarap mag-shot, magkwentuhan, makinig ng music habang may bonfire. Ganito yung mga pakiramdam na hinahanap-hanap natin minsan. Kasi minsan, di ba, nabababad tayo sa trabaho. Ayan. Kaya paminsan-minsan, i-relax din natin yung utak natin. Yan. Ganitong trip yung hanapin nyo kasi totoong nakakaalis siya ng pagod, nakakaalis ng isipin. At saka, very affordable. Highly recommended ko talaga tong lugar na to. I-search nyo lang, Kiko Oven Farm. Ito yung parang nasa sarili ka lang na lugar. Kumbaga ay feel at home. Ganon yung eksena. 10:30 na ata ito nung nag-decide akong pumasok na sa tent. Wala kaming sariling dalang tent pero meron silang available. 250 is small tent. May 400 din sila, medyo malaki. Pero yung 250 nila good for 2 packs na siya. Provided na din nila yung beddings.
Pagising namin ganito naman breakfast, yung nakahain, 'di ba? So dala din namin 'yan. Meron kaming tuyo, okra with bagoong, eggs, hotdog ulit at nagbaon din kami ng napakasarap na kaping barako. Yung hot water, doon na din kay Kuya Giller. Nanghingi na lang kami ng hot water sa kanya. Hindi naman niya pinabayaran kaya free. After naming mag-breakfast at makapagpahindag, ayan, nagduyan-duyan muna ako saglit bago kami bumaba sa ilog. Ganitong ambience kapag maliwanag or kapag araw. Grabe, sobrang linis ng paligid nila. Napakaraming puno. Charan! Yan, mag-8 AM ata ito or 9 AM. Nag-decide na kaming bumaba dun sa ilog. Pababa lang naman siya, papunta dun sa ilog. Napakasaglit lang. Mga 1 minute lang lakarin. Pero pag mabagal-bagal, mga abutin ng 2 minutes. Ayan. So, pagbaba namin sa ilog, nagbaon din kami ng kutkutin. Ayan. Tapos may baon ulit akong kape. Siyempre, coffee is life. Ano? Kaya pala kasi sabi niya at napagod sa mag-dinis. Good pindahay pala nila nilinisan, no? Hanggang dun, no? Napapagod man? Hindi, sabi yan. At napagod sa kapag. Yan, inapag-usapan namin dyan kasi nakwento ni Kuya Giller napagod silang maglinis. Meron ata, fully book yata sila niyan pagka yan, yung araw na yan fully book sila kaya talagang naglinis sila. Grabe ang linis talaga niya, palibo talaga siya. So ayan, pababa na kami dun sa papunta sa ilog. Dapat pala safe naman siya kasi may mga pwedeng hawakan pababa. Naglalakad. So ayan. Medyo magalaw na yung pag-video dyan kasi nga cellphone lang yung gamit namin. Wala naman kaming stabilizer. So, basta makita nyo lang yung ganda ng lugar, okay na yan. Charan. Ayan, pababa na kami dyan. Yan, na-excite ako dyan habang pababa kami ng pababa. Gawa ng naririnig ko na yung agos ng ilog dyan habang kami ay pababa. Ayan, narinig nyo yung tili namin para kami mga bata na kung ano lang. So, ganun kasi talaga yung pakiramdam kapag, alam mo yun, yung ganitong trip yung hanap. Sa iba mababaw yung kaligayahan namin, pero sa amin parang fulfilling na para sa amin yung ganito, makakita ng ganitong natural na tubig, mga ganyan. So, hindi naman kami maliligo. Nagtampisaw lang kami dyan at syempre, tiningnan lang talaga namin yung ganda nung lugar. Yung ilog nila dito, hindi siya kalakihan tulad ng ine-expect nyo. Pero parang ginawa nila ng paraan para maliguan kasi hindi na kami bumaba dyan, hindi na kami nag-swimming. Pero malalim din siya. Siguro mga hanggang bewang mo itong bandang baba na to, ito, yan. Kasi parang nilagyan nila doon ng harang sa para may malanguyan talaga. Tapos dun sa may bandang taas, medyo mababaw, parang pambata, kumbaga. That time, napag-isipan din talaga namin kung maliligo kami sa ilog. Kaya lang grabe, pagbaba ko nung pa ako sa tubig, ilog, sobrang lamig. Alam mo yung sobrang lamig na nung paligid. Gawa nga ng mapuno, tas malilim. Tas pag baba mo sa tubig ilog, pag tampisaw mo, sobrang lamig din. Ayan, nag-decide na lang kami na mag-video-video na lang dyan, mag-picture. Tas yan, nag-stay lang kami dito sa ilog ng 1 hour or more than 1 hour. Tapos after namin dyan mag-stay, nag-decide na din kaming umakyat kasi nag-prepare naman kami para sa pag-uwi namin. So, umuwi din kasi kami dyan. After that, hindi na kami nag-intay ng 12 noon na check-out. Kaya naman, maraming salamat po ulit sa Kiko Van Farm sa napakagandang experience namin dito sa pagstay namin dito sa inyong lugar po. Maraming salamat po. More guests po sa inyo at sana ay makabalik ulit kami dito. Kung i-rate ko man siya, 11/10 kasi sobra-sobra yung ganda ng experience namin sa pagstay dito. Sa mga naghahanap ng murang gala, tapos mga nature trip, highly recommended talaga to. Try nyo po, murang-mura lang. Maraming salamat ulit. Babush! What's a girl like me to do? What's a girl like me to do with all this money? Oh, I've gotta spend it, huh?
Baby, you can tell that you got nothing on me. Fendi bag, I'm carrying that big wall money. Bossy block, you talk that talk, you're not invited. Join my club and see that we're the fucking baddest.